kanina kinausap lang po namin si Kuya Bagnim via phone call. Wala po siyang gustong pabili ngayon dahil marami pa daw po siyang stocks. Si John bumibili po siya ng prutas ngayon. Sige po. Ayan, ito na po si John. Nakabili na po siya ng prutas. Ayan. Good morning po mga ka-John Jenica. On the way po tayo ngayon sa ating mission kay Kuya Bagnim. So, para kay Nanay Perla na lang siguro yung prutas, no? Oo, kasi ayaw niya muna. Tsaka ano, Ayaw niya muna ng kahit anong grocery muna ngayon. yes, tsaka ano, para din naman kay Nanay dahil kung nakikita niyo po si Nanay Perla, matanda na rin siya. Kailangan niya magprutas. May quick update lang po kami tungkol sa mga naayos na namin mga documents niya. Yan si Jen ang magsasabi kung ano ba ang mga naayos na natin na mga papers niya. So, nung kinuha na natin siya ng ID, nagsabi siya ng birthday niya. Pagdating dun sa PSA naman, magkaiba pala yung birthday niya dun sa birth certificate. So, pero kung makikita mo yung birth certificate niya, late registration kasi, hindi maalala ni Kuya Bagnim yung birthday niya. So, nagka-problema tayo dun. Pero, syempre, yung birth certificate, yun yung totoong birthday niya. Diba? So, inilakad po namin yung PSA niya. Nakakuha na po kami ng PSA birth certificate ngayon. And then, pumunta tayo sa national ID. Yes, So, alam naman po natin na kailangan po natin ng isang valid ID or as much as possible, dalawa pa nga na valid IDs. Kung mag-aasikaso po tayo ng mga sa mga medical natin, so kailangan natin talaga ng valid ID. So ang kailangan natin hintayin ngayon yung national ID niya. Hindi pa rin dumarating, 1 month na po yun. So bago kasi tayo makakapag proceed sa mga tulong mula sa government, kailangan muna po niya ng valid ID. So national ID hinihintay natin. And siguro by next week, kung makakuha po tayo ng PhilHealth ID niya po. Kailangan kasi natin yun kapag magpapa-MRI siya sa private. O kailangan din niya ng valid ID. Ayun yung national ID. Kaso wala pa rin message kung kailan na pwedeng i-claim yung kanyang national ID. Kasi sa pagkakaalam ko talagang dati nung nag-apply ako ng national ID, talagang matagal yan. Ewan ko lang ngayon. So far, may 1 month na ba? May 1 month na, lampas 1 month na yung so wala pa rin siya. Malapit na po tayo kay Kuya Bagnim. Kumustahin po natin siya. Sige. Hello. Nanay, wait lang. Nanay. Thank you po. Bless po. Basta po kayo. Wala si Mali. Wala po siya. Sabi ko, kasi nagpatawag ako ng instruction kasi pinagawa niya. Inayos po. Ngayon, hindi ako gusto yung laging ganyan bumuksan ka. Mababakit. Naayos na po. Yun nga po yung gusto ni Tatay Ram eh. Kaya nga pinaayos ko. Thank you po, Nay. Thank you po. Habang kahit wala, pinakilang ko na kasi habang wala po siya, naayos na po. Thank you po, Nanay Perla. Thank you so much po Okay. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Kuya. Thank you pala sa... Opo. Ako maraming salamat. Opo, para lumakas-lakas ako. Opo, kasi syempre na-expose po kayo nung... Para kahit magpatayo tayo ng 4th pick, makakakit na pa. Sana. Masakit ang pa ako. Dahan-dahan lang po Palagi po kayong umiinom ng tubig kasi mainit. Opo. Para hindi po tayo madidehydrate. Oo nga, tubig. Thank you po, Nanay Salamat po, Perla. Thank you rin. Thank you po. Opo. Kuya, musta? Ay, Kuya Bagnim, na paano yung bed mo? Pinapalis ko muna. Nasa arawan, pinaarawan niyo. Tsaka para malabahan din yung dapat labahan. Wala siyang bed ngayon. Ayan, na tayo kay Kuya Bagnim.
Kuya, musta ka na? Okay lang. Kuya Bagnim, Hindi ako, basta ka na. hindi ako na pumunta kahapon. Hindi naman, kaya ko naman magpunta doon. Kaso lang, walang pamasay sa pag-uwi kasi yung pera ko kahapon 50 na lang. Hindi ka nakapunta sa Ang sabi ng doktor sa akin sa TV Dots, TV Dots po? oh, punta ka dito uli, ipaalaway kita para bibigyan ako doon ng clearance. So, hindi ako nakapunta kahapon, pero pwede na nakapunta sa Monday. Sa Di ba po ang schedule niyo po sa doktor is May 13? Oh. Tapos po ang schedule niyo po ng TV Dots is 14 ng umaga. Lubat daw sa sakyan ni Ate Malo, tapos yung pera 50 pesos, sabi ko, okay naman ako pumunta doon, nakamotor kasi 5 minutes lang po yun, kuya. may nitang ano kaya hindi na pumunta. Kaya ko naman mag-isa, marami naman sa motor dumadaan. Ano pong nangyari dun sa 2 araw na hindi po natuloy yung swab test niyo po or sputum test? Kasi pumunta sana ako kahapon, kahit sabi ko, kahit alas 10, alas 9 pupunta sana ako. Layan ako kasi magsabi sa kanya, kaya yan ako nakapunta kasi yung pamasahe ko sa pag-uwi, baka Ano po yung reason pamasahe po? Pero di ba nagbigay po kami ng pera sa inyo last time? Opo, kasi Yung May 30, nag-abot po kami. Hindi lang napakita dito, nag-abot po. Opo, kasi binigay kaya Ate Malo minsan pambili ng galunggong, binigay ko ng isang daan. Pero okay lang yung sa Andy kasi anytime naman ako babalik daw. Kung sa akin naman minsan kahit hindi naman siya sasama, basta mayawak lang ako pamasahe o ayos na sa akin kasi yung mga taga-tulak ng wheelchair doon nandito Kuya, lang sa pag akin ang nung binigyan ka namin pera nung May 13, Opo. pwede po yun sana ang pamasahe nyo ng May 14. Opo, akala ko kasi hindi masisira yung bike niya kaya gastos ng gastos sa pambili ng ulam. Pang-ulam po. Pero may iniwan po kaming pagkain sa inyo dito. Opo, kasi minsan kasi sinasabihan ako, bili tayo ulam kaya Sa inyo po humihingi. hindi naman ako makatanggi. Sabi ko, ating anak tayo. So, groceries kayo, nagtataka kami, ba't ayaw niyo po ng groceries ngayon? Gusto naman ma'am dyan. Every Buksan ko na 3 days, nagbibigay po kami ng groceries. Okay. Ayaw ko lang, huwag mo na kayo magbigay ng grocery ma'am dyan. Kasi medyo marami pa naman. Marami pa. Opo. Basta sa akin ma'am dyan, may kasama man ako wala. Kaya ko naman pumunta kasi palagi naman mayroon doon sa akin kahit pa paano. Yung isang lalaki, tinulungan ako back and forth natin sa Tibidas hanggang sa hospital. Or diba kasi po, napagbili na natin sila na darating ang time. Nung May 13 po kasi, mayroon po akong work. Kaya hindi po natin masasamahan si Kuya Bagnim. And then, mayroon pong business si John na kailangan pong asikasuhin. Pero, alam po ng mga staff sa hospital na once dumating si Kuya Bagnim, ay aasikasuhin po siya buhat dun sa entrance. Ang lapit lang po kasi dito, yung hospital, 5 minutes walk lang po siya. Di ba po, Kuya? Tsaka yung mga staff doon, pag nung pumupunta tayo, nung na-admit ka nga doon, pinagbilin ko na yung ng wheelchair. Binilinan na kita doon. Sabi ko, if ever man na ikaw ay dumating doon na walang kasama, o i-assist ka niya magmula sa kung saan ka pupunta doon sa loob hanggang sa pag-uwi mo. Itatawag ka pa nga niya ng tricycle, sabi niya pa nga sa akin, oh, no problem sir, isang radyo ko lang dun sa may toda dun. Darating na sila. So kaya sabi ko, if ever man na hindi namin masamahan si Kuya Bagnim, hindi ako nag-aalala. Kasi pagdating dun sa hospital, ayun po, may mag-a-assist na sa kanya. Pagbaba pa lang sa nakita nyo naman po sa mga videos ni Tatay Ram, ay binubuhat pa si Kuya Bagnim doon. Kilala na natin sila eh. Katapos dun sa hospital, binubuhat ulit siya para makasakay dun sa e-bike. So, minsan kasi may mga time na hindi natin siya masamahan dahil nga naka-duty si Jen sa kanyang work. At ako naman po ay hindi ko maiiwan yung pharmacy. Kuya Bagnim, kumustahin namin yung hinihingi natin sana sa doktor? Sabi ni Dr. Kid, huwag daw muna ng MRI. Yung clearance daw muna sa TB. Nasaan na po? Nagbigay po? Tinawagan yung TV Dots. Pagpunta ko doon, yung isang doktor bigyan na sana ako ng clearance. Pero yung isang doktor sumagot agad, huwag muna daw ulit, pa-spotong daw ulit. Ano man ito? So, wala po kayong nakuha kahit isa. Wala. Sabi niya sa akin, balik ka sa 14.
Kasi madali naman yan. Kailangan din isang laway ko lang din natin doon. Babalik po kayo sa 14, yung hindi po kayo nakarating. Opo. Gusto kasi namin matutunan mo, Kuya Bagnim, yung hindi dumepende dun sa isang tao. Tsamba lang yung ma'am dyan nagawa ko, hindi ako pumunta eh. Kaya Anong chamba chamba? po? yung nagkakata lang hindi ako napunta kasi nagipit lang ako sa So, pamasahe. talagang- Kuya, Sa araw pero na yun. kuya, binibigyan ka namin pera. Pinaubos kasi pambili ng ulam. Halimbawa, kung ako man yan, Kuya Bagnim, nandun ako dun sa sitwasyon mo, pero meron akong schedule na importante, nandito ka sa area na ganito at Na 5 kilala mo, minutes lang. kilala mo Layo. naman si Nanay Perla or kung nahihiya ka man humiram ng pamasahe sa kanya. Pwede po. Kaya nga, pinili po natin yung pinakamalapit na tirahan mo dito sa ospital para pag nagkaroon ng problema na hindi inaasahan na wala ka palang pamasahe, maaari mong, kung gugustuhin mo talaga pwede mong i-ganon yan puntahan yan di ba? Basketball lang. Pwede Oo. mo lang. Oo. Di ba lapit lang po? 5 Malapit minutes lang. lang po. Kuya. Malapit lang siya. Ayaw ko naman ma-delay kasi ayaw ko naman ganitong matagal. 2 days po kasi yun kuya. And sayang po yung Thursday, Friday, tapos Saturday, Sunday. Opo. At saka yung pagkuha ng Pero schedule. yung seniors 25, hindi naman ako kailangan pupunta doon Sinischedule ko po kayo ng... Clearance PT, hindi yun kailangan kasi babalik na naman ako sa TV Dats Monday. Si Dr. Lupi tinawagan yung TV Dats. Okay na daw, punta na daw ako doon, kunin ko na yun. Kasi kailangan po natin yung clearance na magsasabi pwede nyo na po ituloy yung PT nyo. Pero kailangan nyo rin po ng medical certificate kasi hindi po namin kayo may lalapit sa munisipyo, sa kapitolyo, o kahit saan mapamong government po agencies kung wala po kayong medical certificate. Kasi nag-start ako sa 1. Pagpunta ko dun sa 13. ayaw Nag-start nila. ka nung 1, tapos May 13, 13 days lang naman po yun. Hindi pa pwede kuya, dapat sa ano ka talaga sa 14 days. Dahil 14 days di ka po pumunta, paano po yun? Yung kapon ba yun 14? Nung isang araw pa Nung po, isang araw. 14 and 15 di po kayo nakapunta. Hindi na ako nakabalik. Basta kuya, balik ka lang dito. Kuya Bagnim, Opo. yung mga ganyang araw, importante po. Tsamba lang ma'am dyan. Aminin ko, kasalanan ko yan eh. Kuya. Tapos yung umiinom ako ng hypertension. Yung ito ko. Uminom na po kayo ulit. Ganon. Kumalakas. Natural lang yun. Tapos mga ilang minuto wala na. Kumakabog po yung dibdib nyo pag iniinom nyo yung hypertensive. Tapos mga ilang minuto wala na. Ito na po ulit. Sige nga po kuya, ilapat nyo po ulit yung Sana ano pag yun. naglalakad ako, ganyan na lang. Yan, ganyan. Sige po, ibaba nyo po ngayon yung tuhod nyo. Kuya Bagnim, yung po sa ilalim ng tuhod nyo, makapal pa po ba? O nawala na po? Nawala na yung kapal dito. Nawala na. So, nagkakaroon ng space po. Opo. Kuya Bagnim, yung ID nyo po pala na national ID, wala pa pong balita. Hindi ko sinatimalo kasi pamasay pa po. Kasi wala siyang e-bike. Wala pa po. Nag-iwan ka po ng number doon, di ba? Opo. Medyo mas bumibilis ka na po sa pag-exercise. Yun yung po napansin namin, Kuya Bagnim. So, yan lang po gagawin nyo sa maghapon. Ano po, Kuya? Ko-call po natin ngayon si Kuya Mar. Kumustahin po natin. Yan. Malakas yung Hello, Kuya Mar. Kuya Mar, kumusta? Ayan si Kuya Mar Ayun. natin. Kumusta, Kuya Mar? Okay lang po, Ate Jen. Ay, ito si Kuya Bagnim po. Okay, pag-team. Oy. Okay lang. Pula pa rin ang asang. Ah, Hmm? Pula pa rin ang asang. anong ibig sabihin ng Wala pa Kuya? rin tayo hasang.
Isda yata si Kuya Bagnim. Ayan si Kuya Mar natin, oh. Sa mga nakakamiss po kay Kuya Mar. Sa maraming nagtatanong kay Kuya Mar kung kumusta na siya. Kumusta ka ngayon, Kuya Mar? So, okay lang naman po sa tulong at gabay po ng ating Panginoon. Ang blooming ni Kuya Mar, no? Blooming. Kuya Mar, si Kuya Bagnim natin. 2 araw hindi sinipot yung TV dots niya. Na-delay tayo. Isusumbong namin sa'yo, Kuya Mar. Ano bang pwede mong Anong dyan? gusto mong ipayo sa kanya? Sermonan mo nga, Kuya Mar. 5 minutes lang ang layo ng hospital dito. 5 minutes lang yung layo. Pakalapit pala. Oh. Kuya Bagnim, di ba binibigyan ka naman nila Ate Jen ng allowance? Huwag kang magtatampo ha. Opo. Kasi sa 1K, nung napapanood ko kasi yung mga vlog, sa 1K kasi Kuya Bagnim, i-prepare mo kasi doon yung para sa pagbalik mo ng hospital. Yung pamasahe mo, balikan. So, kapag natabi mo na yun, huwag mo na siyang gagalawin. Kasi mas importante kasi yung makakabalik ka sa doktor mo, yung mga kailangan mo sa ospital. Di ba nung last na nag-usap tayo, sabi ko, tulungan mo yung sarili mo at lagi mo ring bigyan ng kaliwanagan yung isip mo para hindi ka maging negative. Kasi lahat kasi yung kwento mo, Kuya Bagnim, is parang hindi lang napapanghinaan ka ng loob kasi iniisip mo yung sa upa ng bahay, sinasabi mo. Pero ang sinabi ko sa'yo doon, huwag mo isipin yung upa ng bahay, ang isipin mo, mapabilis yung paggaling mo, tulungan mo yung sarili mo. Sabihin na natin na hindi problema naman yung upa kung mapapabilis yung paggaling mo. Diba sabi ko nga sa'yo, Kuya Bagnim, mabuti ka pa nga na napapasyalan ka nila Ate Jen. Pero hindi naman ako nagsiselos. Ang sinasabi ko lang sa'yo, mas malakas yung loob mo kaysa sa akin. Kasi nandyan yung mga taong sumusuporta sa tabi mo. Dapat mas maipakita mo sa kanila na mas malaki yung improvement kada babalik po sila dyan. So, hindi ko naman sinasabi na pilitin mo yung sarili mo kahit pagod ka na. Siguro marami ka namang time na pwede mong tulungan yung sarili mo. Di ba lagi tayo nag-uusap? Sabi ko lagi sa'yo na ang unahin mo palagi magdasal. Thank you, Kuya Mar. Para mabigyan ka ng Diyos ng kalakasan, ng kaliwanagan ng isipan kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi kung wala sa puso natin ng Diyos, hindi natin malalaman kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung makakabuti sa atin. Kasi lahat ng papasok sa puso at isip natin mga negative. Kung hindi tayo palagi lalapit sa Diyos. Nung sinabi ni Ate Jen na ngayon na hindi mo nabalikan yung dun sa po yung Ate Jen, yung sa Sa sputum test, repeat sputum test para sana ma-resume na yung PT niya. 2 beses mong hindi nabalikan, Kuya Bagnim. Opo. Oh, 5 minutes lang kasi yung layo. Sayang yung araw. Ako nga, Kuya Bagnim, hindi ako nakapunta sa orthopedic. 2 schedule ko kasi nga hindi ko talaga kaya kasi masama yung pakiramdam ko. Inayang ako kasi imbis na mapapadali, tumatagal. Pero nakita ko yung plano ng na kaya ko naman, pero doon ko nakita yung plano ng Diyos na parang sinasabi niya sa akin na kung ako nagtitiwala sa Kanya, hindi niya ako pababayaan. Pero sa sitwasyon mo kasi, Kuya Bagnim, dapat mas magaan nga yung mo sa akin kasi ako talaga, hindi ko talaga nagagalaw yung halating katawan ko. Spinal cord Pero kasi ikaw, Kuya problema. Bagnim, nagagalaw mo. Mas mabilis, mas malaki yung chance na mas mauna kang gumaling sa akin. Tama. Opo, yun po yung lagi sinasabi ko sa iyo, Kuya Bagnim, kasi yun ang totoo. Opo, salamat. Hindi kita pinapagalitan, Kuya Bagnim, huwag ka magtatampo sa akin. Oo.
Nagmamahal din sa'yo si Kuya Mar. Di oy. Love nga kita eh. Kasi pag may problema ako, sa'yo ko lumalapit eh. Ay. Anong masasabi mo sa mga payo ni Kuya Mar? Ang ganda-ganda, Kuya. Oo, maganda. Oo. Kasi, nandiyan, pag hindi ko na kaya, sa kanya ko lumalapit eh. Naghihingi ako ng mga payo sa kanya. Oo. Kung ano. Napapalakas ka naman ni Kuya Oo. Mar. Oo. Kung tutusin nga si Kuya Mar, spinal cord yung problema. Pero si Kuya Mar natin, nagkasakit kasi siya ng 2 beses. Kahit nga ako sinasabi ng mga tao sa mga ano, pero siya pa rin nandiyan, pinapalakas niya ako palagi, huwag mo intindihin yung mga tao. Sabi sa'yo. Maraming salamat Kuya Mar ha. Biruin mo Kuya Oo, Magnim. tsaka Kuya Magnim, lagi mo lang tandaan na yung send mo sa akin na ano, yung song ba yun, God's Plan? Ah. Mm. Di ba, ikaw yung sabi nun sa akin. Mm. So, nung pinakinggan ko yun, tinanong mo sa akin kung maganda. Oo, syempre maganda. Kasi, patungkol yun sa Diyos. Mm. Yun yung isa sa nakapagpalakas din sa akin. Sana gamitin mo rin yung song na yun na mapalakas yung sarili mo. Mm. Iniisip mo kasi mabagal yung proseso. Ganyan talaga ako i-mag-name kasi step by step ang ginagawa ng doktor. Walang shortcut na gagawin ng doktor. Lahat ay dadaan po sa proseso nila. Mm. Naintindihan mo po siya, Kuya. Oh. Thank you, Kuya Mar ha. Napaka... Kuya Magnim, ang isang Kuya Mar nagbibigay ng advice sa'yo coming from him na siya mismo. Meron din mas malala pa. Malinaw po ba yung Malinaw. dating ng salita ko? Malinaw, Okay, Kuya okay Mar. naman, Kuya Mar. Malinaw po Pwede siya. pa tayong mag-pray lang. Ay, sige, Kuya Mar. Mag-pray. Sige. Ayan po, aalayan po tayo ng prayers ni Kuya Mar. Sige, Kuya Mar, go. Sige po. Hallelujah Lord. Hallelujah Jesus. Panginoon, salamat po sa oras po na ito, sa pagpunta po nila Ate Jen, Kuya Jun, sa kinaroroonan po ni Kuya Bagni. Salamat po sa buhay po nila na patuloy mo po silang ginagamit upang patuloy po na matugunan po yung mga pangangailangan ko ni Kuya Bagni sa ospital at maging yung mga nilalakad din po niya. Salamat din po sa buhay at kalakasan ni Kuya Bagni na kayo po ang maging lakas po niya, maging tagumpay niya at maitanim po niya sa kanyang puso at isipan na kayo lang po ang makapagpapagaling po sa kanya at hindi ang mga doktor. Ang mga doktor po, Panginoon, ay isa lang kasangkapan mo, maging mga gamot na iinumin mo. Ni Kuya Bagni ay yung gamitin upang mapalakas po siya. Turuan mo po rin si Kuya Bagnim na maging malalim yung pananampalataya sa inyo upang hindi po siya mapanghinaan ng loob. Dahil alam po namin po, Ama, na kami po ay mga tao lang. Dumarating po sa amin yung kahinaan ng loob. Ngunit kapag ikaw po ang aming naging sentro, alam po namin sa sarili po namin na hindi niyo po kami pababayaan at lagi niyo po kaming sasamahan sa bawat plano, sa bawat gagawin po namin. At yung po mga plano na ginagawa po namin is alam po namin na magiging tama dahil kayo po ang nasa unahan ng buhay po namin. Salamat din po sa Tekram Vlog International, sa Tekram Community kay Tatay Ram at palagi po sila nakasuporta sa mga beneficiaries na mayroon po sila. At iniiwan ko po ang lahat po ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Kuya Mar. Napakaganda ng prayer po. Opo. Thank you so much, Kuya Mar ha. Sino ba naman hindi magiging swerte kung kaibigan mo ang isang Kuya Mar? Oo. Bukod sa... Ako nga, napalakas ako eh. Ako nga, wala man akong karamdaman sa paa or sa kamay, pero yung pagsasalita niya, mas positibo pa. Punong-puno ng positibo. Oo, punong-puno ng Thank you. pag-asa. Thank you, Kuya Mar ha. Punong-puno ng pag-asa. Po rin po. Sama po sa Diyos Magpagaling ka, Kuya Mar. Sana matuloy na yung sa check-up po sa doktor. Yung may MRI mo, di ba? Yung na-delay dahil nga sa pagkakasakit mo. Oo nga. No. Ayun. Kumusta yun pala, Kuya Mar? Oo, nagkasakit kasi siya ng 2 beses. Kaya hindi siya natuloy sa... Na po yung UTI ko yun. Tapos nung schedule ko na po ng Huwebes ulit, nag-LBM naman po ako nung gabi. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabihin mo sa akin kung ano yung plan. So, pinakita naman sa akin ng Diyos na gusto lang niyang maging matatag pa ako. Tama. Oo, nakaka-inspire nga siya eh.
may mga reason naman lahat. Pero tuloy na ngayong Monday, Kuya Mar. Opo, tuloy po ako ng Monday. Uy. Naka-schedule po ako. Good luck, good luck. Kuya Mar, see you soon. Yan yung masasabi ko. Kaya Naniniwala ako na magkikita pa rin tayo. Ay, oo naman. Di ba? Magkikita pa rin. Matik yan. Gusto ko nga dun sa pinaka, ano niya, yung parang final, nandun kami. Oo. Yung the moment na, ano ka na, Kuya Mar, papasok ka na sa isang operasyon. Gusto ko nandun kami hanggang sa paglabas Huwag ka mag-alala, Kuya Mar. Makikita pa tayo, ha? Palakas ka at thank you dahil lagi mong pinapalakas din si Kuya Bagnim. Andyan ka palagi sa kanya pag kami ay nasa trabaho. Andyan ka para maging kaibigan niya. Hindi talaga ako agad makapag-message, makareply po sa kanya kasi nag-ano po ako, nag-Bible study. Sipag nga niya eh. Masipag siya sa Bible study. Tama yan. Kasi syempre, Balance nga eh, galing. mas May araw siya para kay God. Oo, may time ka talaga. Everyday dapat. Thank you so much, Kuya Mar. Mark, thank you sa payo mo sa akin. Basta sana gumaling ka na rin. At tuloy-tuloy na rin yan. Kuya Bagnim sa ating Diyos at isentro po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Opo, buti nandiyan ka sa akin palagi kung may iniisip akong iba, buti nandiyan ka sa akin palagi, pinapayo mo ko ganito. Maraming sa'yo. Kung hindi ikaw nagbibigay sa akin ng lakas, ng loob, kung paano lumaban. Kasi sinasabi ko nga sa iyo kay Bagnim na mas maayos ang sitwasyon mo kaysa sa akin. Opo. Kasi nagagalaw mo yung kahalati ng katawan mo. Tuhod lang yung problema sa iyo, Kuya Bagnim. Tama. Huwag kang panghinaan ng loob. Tama. Opo. Thank you, Kuya Mar. Thank you, Kuya Mar. Thank you so po, much. Ate Jen. Pinapanalangin din palagi namin, Kuya Mar, ang mabilis mong Paggaling. Oo, at At saka yung... Thank you gabayan po. ka ng Diyos, sa ating Diyos, na sa iyong mga lakad, sa mga schedule mo sa Na hospital. lagi siyang mag-isa sa mga... sa pag-aasikaso mo, nakakabilib ka kung tutuusin talagang pang MMK ang buhay mo kung Oo nga. mga pang mga ganun eh. Tapos, ang gaganap sa buhay mo siguro, ako na lang siguro. Ayun po, sa mga ka-John and Jenica po, maraming pong salamat sa lahat po ng sumusuporta po sa channel po nila. At sana po, huwag po kayo magsawa na suportahan po sila dahil malaki po yung community na pwede po nilang magawa at matulungan po sa kanila pong ginagawa sa pangunguna po ni Tatay Ram na wala pong sawang tumutulong po sa mga nangangailangan. Salamat din po sa mga sumusuporta po sa kanya abroad, paging kila Ate Jen, Kuya Jun. Nawa po ay ingatan po kayo ng Panginoon at patuloy na bigyan ng kalakasan at kaliwanagan ng isipan upang patuloy po tayo makatulong sa ating kapwa. Amen. Thank you so much, Salamat. Kuya Mar. Thank you, Kuya Mar, paano? Baka magpapahinga ka pa or may date ka pa yata eh. Hindi, may Bible study. Hindi po, mayroon po akong nagdi-devotion po. Ay, ayun. Oo, di ba? Thank you, Kuya Mar. Kuya Mar, Bye-bye. ingat. Bye-bye, Kuya Bagnim. Oo. Bye-bye muna si Kuya Mar. Ingat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye. Kuya Bagnim, ayun napaka punong-puno ng pag-asa Grabe, no? si Kuya Mar natin. Kasi Nakakatuwa siya, no, Kuya? Kuya Jun, siya palagi kausap po Kuya Jun, minsan pag sa kanya po umuubot ng lakas. Nakakabilib nga yung taong yun. Oo na. Oh. Puno-puno siya ng pag-asa. Biruin mo. Mm. Sabi niya, Kuya Bagnim, tuhod lang ang problema mo. Sabi niya, Oo. diba? Ako nga kalahati ng katawan ko. Hindi na lang- may lakad. Pero tingnan mo yung salita niya, Kuya Bagnim. Punong-puno ng pag-asa. Kung makapagsalita siya, yung tipong araw-araw gusto niyang mabuhay. Araw-araw gusto niyang gumaling. Oo. Kaya dapat yung mindset positive ka. Na, Kuya Bagnim, Ako nga, na-inspire ako. Mm. Buo ang katawan ko. Nakakalakad. Ang kamay ko walang diferensya, pati ang isip ko wala. Pero yung pananalita ni Kuya Mar, yung pagbigay niya ng advice, nalift din yung nalift din yung spirit ko. Nalift din yung pagkatao ko na yung tipong, ay, oo nga sakit lang to. Karamdaman lang to. Pero May walang Panginoon. makakapigil. May Panginoon. Parang ganun. Yung niya. Kaya, Kuya Mar, thank you. Hindi lang si Kuya Bagnim yung Na-inspire yung mo. na-inspire mo. At salamat din at
Nag-alay siya ng dasal. Oo, ang ganda. Diba? Thank you Salamat, so much, Mar. Kuya Mar. Allowance po ulit ni Kuya Bagnim para sa mga konting pangangailangan niya. Bali 1,000 po ito, hatid po ni Tatay Ram sa kanya. Thank you Tatay Ram dito sa support na may pamasahe na pagpunta sa ospital kahit kung di man ako masama ni Ate Malu na may pang-emergency na pamasahe ko sa mga motor pagpunta ko sa check-up ko. Yeah. Eh, baka kakabigay ko lang, wala na ganyang pera kaya siyempre nadududa yung tao, bibigay ko lang ubos na ganyang pera. So, binibigay mo siya sa ulam. Kasi mga pera man tayo. Nagbibigay ka ng pang-ulam. Ang sa akin lang Kuya Bagnim, i-priority mo rin yung mga pang-emergency mo. Oo. Huwag yung tipong masisero ka. Oo. Kasi once na nagkaroon ka ng emergency na schedule sa hospital at wala kang pamasahe, sasabihin mo. Di ba parang napaka palampasin ng isang pagkakataon na yun na pala yung pagkakataon na mantagal mo hinintay tapos pinalampas mo. Dahil lang sa pamasahe. Parang may biglang umarang eh. Mm. Inarangan pa ko ng isang tao na yun. Sino po? Yung isang doktor doon sa TV dance, bigyan na sana ako ng clearance para sa TV na yun. Pati yung medical ba yun? Medical certificate. Kasi doon na daw kasali lahat pag ibibigay na sa akin. Sige po. Bali sa Monday na po yan, Kuya. Ano po? Oo po. Sa bagay. Minsan kasi natsyempohan po yung work ko po. Kaya hindi ko po kayo masasamahan sa ganun. Kaya minsan ma'am din. Kaya minsan kailangan sanayin nyo po kahit isang araw. Wala kayong kasama. Subukan nyo po. At total 5 minutes lang naman po. Kaya nga hindi Maniwala- ako nagchat sa inyo ma'am din eh. Kasi ayaw ko naman maibala yung trabaho niya. Kaya sabi ko bakit ko pa... Okay lang yun. sabi sa Kesa naman kanya di na- matuloy. Yeah. Yung lakas ng loob, yung ano mo, yung talagang eagerness mo na kayang-kaya mo sa sarili mo yan. Yun yung gusto namin matutunan mo. Sige. Hindi naman, alam naman, naiintindihan din naman namin yung kalagayan mo, pero sino-sino nga ba naman ang tutulong sa atin kundi sarili natin. May 18 yung susunod mo. Monday. Ay, yung Monday. Opo. Anong oras daw yun? 7:30. o 8. Oh, 7:30 or 8. Oo. Ano yung kasabihan natin yan? Dahil na maagap ang masikat, di ba? O, yun. Huwag ka magpapalit, Kuya. Opo, pero nagsabi sa akin, basta punta ka lang dito sa akin pag wala daw Okay. basta punta yung taga-tulak ng Rachel. Oo, nandun lang yun, si Kuya David. Opo, kamag-anak ko po yun. David Pati po siya eh. yung isa, lalaki. Tsaka yung isa, dalawa sila. Opo. Kaya, di ba yung God will make a way, gumagamit siya ng mga tao na makakatulong sa atin. Yung umuwi nga si Ate Malu, alam mo ko, siya nga nagtulak sa akin ng live ng TV dance. Hinatid niya talaga ako doon. Opo. Di ba? Napakabait nila, di ba? Sige po, tignan nyo naman. Oh. Dahil may dala kang damit. Sige Pwede po. na ba sa- Okay lang yan, basta Kuya Bagnim Medyo sa'yo. pawis na rin Oo siya. nga. Oo, ganun talaga eh. Yan. Kuya Bagnim, bye-bye. Huwag po kayong kahit mag-isa mo lang. Palakas ka palagi. Kuya Bagnim, ano? Kuya John, pwede ba ako magtanong sana? Ah, Sana Kuya John, di ba yung sinat ko sa'yo, sana Kuya John na, di ba tuloy-tuloy rin yung pag-inom ko ng gamot, sana Kuya John may, yung sinat ko sa'yo, sana may iba kang kilala doktor yung parang, gusto ko sana fokusin itong dalawa eh. Yung ibang doktor may kakilala ko, gusto ko i-focus talaga. Huwag kang mag-alala Kuya Bagnim. Para pang madalian tayo. Huwag kang mag-alala Kuya Bagnim, ba? Pero syempre, nandun muna tayo sa step 1. Hindi naman natin Bigay niyo inaasahan po na yun. magkakasakit ka sa ano. Baga. Kaya yun na muna natin, di ba? Baga Kaya sa ako hindi ko rin puso. alam. Hindi tayo makausad hanggat hindi nagiging magaling yan. Pag nakakuha na, pag magaling na yan, student Babalik tayo test, kay Doc okay. Ines. Therapy, babalik sa tuhod na ulit nun. Oh. Actually, Kuya Bagnim, 3 po yung doktor nyo. 3 po yun sa ortho, sa pulmo, at sa cardio. May PT pa nga eh. Anong po niya? Yung pong kausap po ni Dr. Duque. O sa pulmo naman po yun. Tapos, Pulmonya? opo. Saan niya? Sa puso? Sa TB that's na po. Diba? Tapos po sa PT, may doktor din po dun. Kaya marami nga po kayong doktor kung tutusin Kuya Bagnim, naghahanap ka pa ulit. Baka gusto mo yatang hanapin si Dr. Kwak Kwak eh. Hindi. Kamusta Sige. pa yung mga bata pa dyan? Ay, Okay. abangan mo na lang. Oo. Abangan niyo po sa vlog ni Tatay Ram na pawis ka lang. Bless po sa inyo. Bye-bye. Ingat po tayo palagi. Sa vlog ni